Napagkakasya mo ba ang salary mo sa current teaching position mo? Sa videong ito, tingnan natin ang salary tables ng mga guro mula Teacher 1 hanggang Teacher 7. Malalaman natin kung paano mag-i-increase ang sahod bawat taon at bakit malaking tulong ang pag-aspire for higher positions para sa kinabukasan mo at ng pamilya mo. Tara mga kateki! Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan talaga nating mag-level up para matulungan ang pamilya. Pero kung hindi sapat ang sinasahod mo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Malay natin sa bagong salary scheme under EO 64, magkakaroon tayo ng chance na umangat hindi lang professionally kundi financially. Unahin muna natin ang basics. Ano nga ba ang salary grade? Salary grade is a numerical system used to determine the monthly income of government employees. Ang salary grade o SG ay isang system na ginagamit para matukoy ang income ng mga employees kabilang na tayong mga guro. Sa lahat ng government positions, ang parehong SG ay nangangahulugan ng parehong sahod. Salary grade 11 ang Teacher 1 at ito ang entry level ng isang permanent teacher. Ganon din sa mga government nurses. Ang entry level naman nila ay salary grade 15 at tataas din sila depende sa qualifications. So parehas ang sahod ng salary grade 15 na teacher at SG 15 na nurse. At ito na nga ang salary table para sa Teacher 1 hanggang Teacher 7. Base Executive Order number 64. Tulad ng nakikita mo, may annual salary increase dahil sa 4 tranches na na-implement. Pero dito sa table nakalagay lang ang expected salary para sa 3 taon. Magsisimula sa 2025, 2026 hanggang 2027 dahil implemented na last year 2024 ang first tranche. Usually kasi mga kaguro, ang salary increase natin ay may 4 tranches. Naka-tranche kasi parang installment ang pagbibigay ng increase ng gobyerno. Every year, within 4 years, expected ang increase at walang makakapigil nito dahil nakasaad sa mga executive orders. Ang isang EO kasi ay isang direktang order mula sa president ng ating bansa. Kaya naman nandito na nga sa table ang mga expected salaries natin within 3 years. Tingnan natin ito. Ang sahod ng Teacher 1 ay tataas mula 30,024 ngayong taon hanggang 33,387 sa 2027. Halos konti lang talaga ang increase even after 3 years, di ba? Pero mas maganda dumako tayo dito sa Teacher 2 at Teacher 3 dahil mas malaki na ang sahod. Kung may master's degree ka kasi pwede kang mag-apply for ERF or reclassification using your MA units o degree. Marami ding nagre-retire na T3 kaya posible makapag T3 tayo kahit walang MA. Pero kung magbabatay tayo sa bilis ng inflation dito sa Pilipinas, napaka-minimal pa rin ng mga increase na nakalagay dito pagdating ng 2027. Saan aabot ang 30k plus mo, masasabi mo na lang. Agree ka ba? I-comment mo sa baba kung agree ka nga. Kaya naman malaking opportunity talaga guys na na-open sa atin ang Teacher 4 to 7. Imagine, 4 salary grades ang na-open sa atin kahit hindi na tayo aabot ng master teacher position, pwedeng-pwede na. Dati kasi sa Teacher 3 na may salary grade 13, tatalon na agad ng salary grade 18 na Master Teacher 1. Wala nang salary grades 14, 15, 16 at 17. Except na lang kung ikaw ay mapropromote na head teacher. Pwedeng nandito ka sa mga salary grades na ito. Pero alam naman natin konting-konti lang ang mga head teachers sa buong Pilipinas. Kaya kung balak nating umangat financially, i-target natin ang mga higher teaching positions guys. Maraming nagsasabi na may mga table assessment o kaya may mga nagmamagic ng papel pero realidad na yun guys. Kung magmumukmuk tayo at hayaan natin silang magmagic, aba etatanda na lang tayong magiging boss ng mga gumagawa ng kalokohan. Sabi nga nila, kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan.
Saka do your best and God will do the rest. Tingnan nyo naman guys ang salaries ng Teacher 4 hanggang Teacher 7. Kahit nga hanggang Teacher 5 or Teacher 6, makakasapat na sa isang disenteng pamilya, di ba? Paano nga ba makakuha ng promotion? May tips ako para sa inyo. Una, mag-aral at magpasa ng requirements. Makakatulong ang pagkakaroon ng MA units o degree sa mabilis na promotion at huwag kang mahihiyang sumubok na magpasa for ranking dahil dun mo lang makikita kung saan aabot yung mga credentials mo. Kung ma-fail ka sa una, magkakaroon ka ng opportunity na itama kung ano man yung mga mali mo o kulang mo sa mga papers mo. Kasi minsan talaga ginawa natin pero hindi natin na-i-record o na-i-document. Kaya magpasa tayo ng requirements kapag meron na pong open ranking. Ikalawa, mag-apply ng ERF or reclassification. Kung eligible ka na, isubmit mo ang mga documents mo. Huwag mo nang hintayin na unahan ka pa ng iba kasi based din yan sa available budget yung mabibigyan ng mga promotion for ERF. Ikatlo, syempre, magtrabaho ng mahusay. Kapag consistent ang performance mo, mas mapapansin ka rin ng mga evaluators o ng mga school heads natin. So magkakaroon tayo ng more opportunity para mag-grow at mabibigyan din tayo ng chance ng ating mga heads na mag-lead, mag-collaborate with our colleagues kasi dun tayo makakakuha ng additional credentials. Finally, masasabi ko na kahit nakakainip yung proseso dahil nasa sistema tayo na hindi pa perfect, pero hanggat posible, huwag tayong panghinaan ng loob. Sabi ko nga kanina, do your best and God will do the rest. Sipagan mo lang at sa tamang panahon, mararating mo ang mga goals mo. At huwag mong iisipin na makukuha mo yung position na magsisipag ka lang. Kailangan din dumiskarte ka. Huwag mong hintayin na yung mga taong bumubuo sa maling sistema ang mapropromote. Dapat iangat mo yung sarili mo para naman magkaroon ng chance na ma-improve yung sistema dahil ang mga mapropromote ay yung mga tamang tao. So guys, kung gusto ninyong ma-download ang salary table na ito, i-comment mo ang I want the files at i-type ang email address mo at isi-send ko ito agad. Sa susunod nating video, tatalakayin naman natin ang salary tables para sa Master Teacher 1 hanggang Master Teacher 5. Kaya don't forget to subscribe, hit the notification bell, and share this video para mas maraming guro ang matulungan natin. Happy Teching Day! Paalam!